gumagalaw sa ating pananampalataya. Through Jesus, we can act, we can do. Amen. Through our faith in God. Because Jesus is the perfecter of our faith to God. Amen. Paul, preaching to the Galatians, said that those whose faith is like Abraham's follows all his ways, and all are blessed, tithing among these ways. Kaya sabi dito, those whose faith is like yung kung sin those sa mga yung mga yung mga nanampalataya, yung mga pananampalataya natin na kagaya kay Abraham ay nagiging blessed. Pinagpapala ng Diyos dahil si Abraham is the father of faith, and whoever believe Abraham, sino man ang sumunod sa kay Abraham as the father of our faith ay magkaroon din po ng blessings. Amen. Blessings na nagmumula kay Lord. Amen. Dahil through our faith, love to the Lord and our obedience, God blessings will flow in our life. Amen. Ito po ay makikita po sa Malakayat 3:10 po. Mamaya po ay ating pag-usapan po about blessings po sa Malakayat 3:10 po. Christians are continuously enjoined to embrace giving and tithing as their way of life. Mula noon hanggang ngayon, tayo mga Kristiyano po ay nag-enjoy po tayo, enjoy po to embrace giving and tithing po. Giving is a natural response po natin sa Panginoon because love natin si Lord. Amen. Tithing is our act of faith and love to the Lord. Kaya atin pong binibigay ang 10% sa Panginoon, hindi lang po natin binibigay yun sa Kanya, kundi nandun po yung pananalig natin. Amen. Na ibabalik niya kung ano ang pangako niya sa Malakayat 3:10. Doon po, mamaya po, pag-usapan po natin kung anong pangako po ni Lord sa Kanya, sa Malakayat 3:10 po. Ito na po, yung sabi niya, tithing is God's command po. Sa Malakayat 3:10, ito po yung sabi niya, 3:8-10. Sabi niya, can you rob God? But you are robbing me, sabi ni Lord. And you say, how? How we rob you? Sabi nga natin, paano ba natin nirarab si Lord? Sabi niya ganun. Of tithes and contributions. About tithes and contribution. Doon daw tayo, nirarab natin si Lord about contributions and tithing. Sa hindi natin pagbibigay ng ating contribution at ng ating 10% sa Kanya po. Kaya sabi ni Lord, nirarap daw natin siya dahil hindi natin pinabalik kung ano para sa Kanya. Kung tutuusin po, we are yung parang tayo po yung tagapamahala na kayamanan ng Panginoon. Parang katulad din po ito sa Kanyang binigyan, yung sa yung pinagkatiwala ni Lord ang Kanyang kayamanan sa atin. Kung tayo pa ay mapagkatiwalaan, po sa kayamanan na binigay ng Panginoon, atin pong ibabalik kung ano ang para po sa Kanya. At ang bahagi, yun po ang expend po natin sa pangangailangan natin, sa family natin. Dahil kung ang buong 100% atin lang yun, at wala doon si Lord, doon natin nirarab si Lord. Doon po natin nirarap siya dahil hindi natin po binibalik ang para sa Kanya doon sa 100% po dahil kinuha natin lahat ang 100% para sa sarili natin. Parang wala pong puwang si Lord doon po dahil kinuha natin ang lahat. Kaya siguro sabi niya nagagalit siya dahil sabi niya, you robbed me for not giving back the 10% para sa pangangailangan ng Kanyang pananampalataya. Tapos sabi niya dito, you are indeed accused, for you the whole nation robbed me. Kaya sabi niya, hindi lang daw tayo, kundi ang buong nation daw. Accused ni Lord na ang buong nation nirarab siya. Pero dito, yung pangako niya sa verse 10, ang ganda ng pangako. Yung sabi natin kanina, gusto natin lahat. Blessings, di ba? Ito na yung pangako ni Lord sa
Verse 10 na malaki at written po, bring the whole tithe to the storehouse, that there may be food in my house. Put me to the test, says the Lord of hosts, and see if I do not open the floodgates of heaven for you and pour down upon you the blessings without measure. Amen. Di ba napakabuti? Yun ang sabi natin kanina, lahat tayo gusto natin blessings. Gusto natin blessings, pero paano? Kailangan natin, sabi ni Lord, kailangan natin sumunod sa Kanya. Pag sumunod tayo sa Kanya, Kanya din bubuksan ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala po sa ating lahat. Ang pagpapala pong ito ay hindi mo masukat-sukat po dahil siksik, liglig at umaapal na blessings ay ibigay po sa ating ni Lord. Hindi lang po sa financial, kundi sa lahat ng aspeto po ng ating buhay, sa ating pong pamilya po, extended po yun ang blessings ni Lord dahil yan ang pangako niya po. Pag tayo nandito, nagsuserve po sa kanyang banal na templo, pag tayo po ay sumunod sa kanyang mga salita, ibubuhos niya ang pagpapala po sa atin at sa ating pong pamilya po. Basta't manalig lang tayo sa Diyos, sa kanyang mga pangako po. Tutuparin po ng Diyos ang kanyang pangako sa mga tumutupad po sa kanyang mga salita po. Ito po ang kanyang salita sa Malakay at written po. Test me if I will not open the floodgates of heaven and pour down the bountiful of blessings that you cannot measure the blessings in your life extended to your family. Amen. Thank you, Lord. Tithings po. Measure the label of our faith. Tithing, measure the label of our faith. Dito na po yung sabi ng dito po sa pagsunod po natin sa kanyang pangako sa Malakay written po. Dito po sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya po sa Kanya. Kung hanggang saan ba yung pananampalataya natin, tutuparin ba natin ang kanyang mga salita? Sumunod ba tayo sa Kanya? Ibibigay ba natin ang kanyang ang ikapo para sa pangangailangan ng kanyang banal templo? O still, we close our heart for Him. Sabi niya, if we still close our heart for Him, the curse is there. Kaya kailangan natin sumunod po. Kailangan po natin buksan ang ating puso. Sumunod sa kanyang mga salita. Gumalaw po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil tutuparin niya po ang kanyang mga pangako sa Malakay at written po. Ang masaganang pagpapala po ay kanyang ibubuhos po sa atin. Sumunod lang po tayo, magtiwala po tayo sa kanya. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ibubuhos niya ang pagpapala sa bawat isa sa ating lahat dito at sa ating buong pamilya po. Sumunod lang po tayo at magtiwala po sa kanya. God is faithful po to His promises po. Amen. Thank you, Lord. God challenged us very clearly to put Him to a test and promises that if we do, He will open the floodgates of heaven. Dito na po tayo china-challenge ni Lord sa ating pananampalataya. This is the time to act our faith, to do what He promised in Malakay at written po. This is the time na ating pong ibibigay sa Kanya. Tutuparin din po ni Lord ang Kanyang pangako para sa mga sumusunod po sa Kanyang salita po. Dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako po. Amen. Hindi niya po tayo hahayaan na mauwi sa wala ang ating mga pagsunod sa kanyang mga salita po. Bagkus tutuparin niya yun. Ang pagpapala ay masagana sa mga sumusunod po at tumutupad sa kanyang mga salita po. Dahil tapat po ang Panginoon Diyos po. Dahil sabi nga ni Lord, diba? God's challenge us very clearly to put Him to a test and promises that if we do, He will open the floodgates of heaven and pour down blessings without measure. Amen. Kalain mo yun?
Pag tayo sumunod sa Kanya, ang blessings ni Lord without measure, yung nakikita po natin na mayroon na po tayong kung ano-ano na material na bagay, masigit pa doon, ibibigay ni Lord sa atin. Kung tayo sumunod po sa Kanya, kung nangangarap ka pa na pag-aasawa, ibibigay mo ni Lord yun. Ano palain mo? Oh. Basta sumunod ka lang, ibigay mo kay Lord. Oh, pag-aasawa ninyo, hindi ang asawa ang ibibigay, kundi masaganang buhay. Amen. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Measure without blessings without measures. Ibibigay ni Lord sa Lord. Kasama na doon yung design ninyo na mag-aasawa kayo. Amen. Bigyan kayo ni Lord ng responsibly, faithful, mapagmahal. Amen. Ang trabaho. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Kailan, Lord? Patient. Patient. Patient lang. Malapit na. Kailangan Tinitest ang patient. sumunod kayo kay Lord para ibigay mo ng blessing. Patiently waiting, Lord. 4 kinds of giving acceptance to God. Number 1, godly giving. Ito po, sinasabi po, godly giving po. Sa 2 Corinthians po, 8:1-5, sabi dito, the grace of God given to the churches in Macedonia, despite severe tests of afflictions, the abundance of their joy and their profound poverty overflowed in a wealth of generosity. They gave themselves first to God and then to us. Dito po, sabi ni Lord, kahit na walang-wala sila, no? Pero binigay pa rin nila kung anong para sa Panginoon, di ba? Yung talagang love na love nila si Lord. Nandoon yung pananalig nila kay Lord, na kahit naghihirap na sila, kahit na severe yung afflictions sa buhay nila, ngunit yung pagmamahal nila kay Lord, hindi mo sukat akalain. Talagang ibinuhos pa rin nilang ibinigay kung ano ang para kay Lord po. Ang blessings ni Lord, natutuwa, nagagalak si Lord dahil through our giving to Him, na kahit tayo naghihirap, we give honor to Him that He is God, a faithful God of His promises. God still, He will open the floodgates of heaven and pour down the bountiful of blessings to each every one of us, na kahit na naghihirap tayo, ngunit ibinalik pa rin natin sa Kanya kung ano ang para sa Kanya. He will multiply what we give to Him. He will multiply back to us. Ang blessings na yun, ang amount na ibinigay niya sa akin, 100 times fold yun na ibabalik niya sa atin. Kailangan lang natin, we must live and act in our faith and move to God, that whatever we give to Him, believe and trust in Him. He will open the floodgates of heaven and pour down the bountiful of blessings to each every one of us and to our family po. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mag-alinlangan po. Kailangan po natin sumunod, mananampalataya po sa ating Panginoon po. At ating pong ibigay kung ano ang para po sa Kanya. And we experience God's bountiful blessings in our life po. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Giving sacrificially. Number 2. Sa number 2 na po tayo. Out of 4 kinds of giving acceptance to God. Sa number 2 po tayo. Giving sacrificially. Ito po sa 2 Corinthians verse 4 po, sabi ko dito, David is insistently for the favor of taking part in the service of the holy ones, demonstrations of complete love for others. Kita mo yung dito, yung sa verse 4, yung sila pa nag-volunteer na ako magtrabaho. Kaya nawa, I'm praying that every one of us here, we volunteer to na mag-serve sa St. Anthony. Kasi magpupurgon ako, mayroon pong mag-volunteer dyan na siya pong mamamahala sa Holy Mass sa St. Anthony na mag-take over ng holiness po kasi magpupurgon ako. Naway, mayroon pong mag-volunteer dito ngayon, sabi, di ba, yung they are bigging. Gusto kong ako ang kung pwede ako ang gusto ko sa holiness ako para kasi pupurgon na Sister Flo, gusto ko ako ang papalit, di ba? Yung ganun ba? Kasi ito nga, they big.
they begged us insistently for the favor of taking part in the service of the holy ones, a demonstrations of concrete love for others. Ito po yung talagang yung concrete love mo, sa itong concrete love yung sa Panginoon din po at sa ating kasamaan dito, yung parang inaano mo rin yung love mo na gusto mong tumulong, gusto mong mag-serve na kusang loob mo, ikaw ang mag-volunteer na mag-serve po, na maging holiness po. Kasi for good na po. Kasi important po sa St. Anthony po yung Pulimas po. Yun po yung inaano. Kaya naway po mayroong prayer po na mayroong mag-volunteer po dito. Nandoon po yung commitment po, hindi basta-basta po mag-ano sa Holy Mass, kundi nandoon yung heart mo, yung love mo, yung commitment mo, talagang ibigay mo. Ganun po ang ginawa ko. My life, my love to the Lord. I give fully my heart to Him, to serve Him fully with Him. 17 years here in St. Amen. I give to Him, glory to God. Amen. Kasi kung wala po siya, wala po ako dito. He is the reason why I am here. He is the reason. He is my love. He is my everything. Kaya nandito po ako. Amen. Dahil po sa Kanya. Amen. I sacrifice my, diba yung sa labas, gala-gala, sabi mamasyado, giving cheerfully. 2 Corinthians, number 3 po of 4 kinds of giving acceptance to God po. Number 3, giving cheerfully po. Ito po makikita sa 2 Corinthians 9:7 po. Each must do as already determined 10% without sadness or compulsion. For God loves a cheerful giver. Moreover, God is able to make every grace abundance for you, so that in all things, always having all you need, you may have abundance for every good works. Ang gusto ni Lord po dito, pag nagbigay po tayo, masaya po tayo sa ating puso. Kasi ayaw ni Lord na nakasimango tayo. Kasi pag nakasimango tayo, walang blessings na ibibigay si Lord yun. Dahil sabi ni Lord, nagdadabog ka. Kaya kailangan, gusto ni Lord, masaya tayo na nagbibigay saya para, di ba, pag masaya tayo nagbibigay sa Kanya, si Lord, masaya din ibubuhos niya yung blessing sa atin po, sa Malakayang Written po. Kagaya din po yung iba, pag nagdadabog ka magbigay sa pamilya mo, o, di ba, yung anak mo rin magagalit sa'yo, kasi parang ganun din po yun eh. Kaya kailangan masaya po tayo na ibalik po natin kung ano para si Lord, para kay Lord, para si Lord ay masaya din na ibubuhos niya yung kasakanaan sa buhay po natin. Ayun ang pangako niya sa Malakayang Written po. Blessings without measures po. Lahat po tayo may experience po yan. Ma-experience po natin yung blessings without measure. Kailangan po natin, sumunod po natin sa Kanya. Manalig po tayo. We act in our faith and trust the Lord po. Amen. Blessings will happen in our life dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako po. Amen. Thank you, Lord. Number 4 po, out of 4, acceptance. Kinds of giving acceptance to God. Number 4 po, giving lavishly. 2 Corinthians, ito po ay makikita po sa 2 Corinthians 9:6. Sabi po dito, consider this, however, so sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Try mo yun kung sino daw ang magbigay ng kakaunti din ang kanyang aanihin, di ba? Pero pag magbigay tayo ng marami, kasaganaan din ang ating matatanggap mula kay Lord. Kaya, saan po tayo? Sa kakaunti ba o sa marami? Marami! Amen! Kaya kailangan natin pong sumunod sa Panginoon. Amen. Dahil faith without action is dead. Kaya kailangan natin maging masaya po sa ating pagbibigay po kay Lord. Kasama na po ang ating pananalig, pananampalataya po sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay tapat sa Kanyang mga pangako po. Ibubuhos niya ang Kanyang pagpapala po sa ating lahat, extended sa ating family po. Ang lahat ay aayusin niya po yun ang ating financial po. Just live by faith, not by sight.
ngayon, hindi ko pa na ano, pero bukas, ngayon, God is working in our financial already. God is moving already sa ating financial. What we need is we act in our faith. Good. We act in our faith dahil yun ang gusto ni Lord. We must act in our faith so that God will act also to His promises in Malaki 3:10 po. Bubuksan niya ang durungawan ng kalangitan at kanyang ibubuhos po ang masaganang pagpapala po sa bawat isa po sa atin at sa ating buong pamilya po. Kailangan po nating sumunod po sa Kanya. Yun po yung giving lavishly po. Na kailangan po natin yung bibigyan po natin si Lord ng kailangan po natin na magbigay po sa Kanya ng marami para marami din po ang ating matatanggap po mula sa Panginoon. Dahil kung kukunti po ang ating ibibigay, kukunti din po ang ating matatanggap sa Kanya. Dahil sabi niya nga, kung sino ang nagtanim ng kunti, kunti din ang kanyang aanin. Kung sino ang nagtanim ng marami, marami din ang kanyang tatanggapin. Di ba? Yun ang pangako ni Lord. Kaya kailangan natin sumunod po sa Kanya. Kailangan nating magbigay po